Magandang hapon po sa ating lahat, mga kakalambag. Isang magandang hapon na naman po ang ating pagsasamahan ngayon. Today is June 8. Ayan, kasama po natin ang ating mga kakalambag na si Akim at si Rhea. At syempre, ako po si Meryl mula sa Kalambag Pioneer. Hello, Rhea. Kumusta ka? Hello po, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin dyan at mga talagang tagapagsuporta sa Kalambag every Saturday. Hello po, ako po yung magpapakilala. I am Rhea Charis Caritan from Team Kidapawan. And Kuya Akim, kamusta Mm. naman? So far dito sa Kidapan is alam naman natin maulan ano. So ayun, laban pa rin kahit medyo nagkukumahog yung signal natin, but still laban na rin kasi nga 'di ba may kalayaan pa rin tayong ayun ganito gumawa ng mga ganitong bagay kaya maraming hadlang. Ayun, no? So kailangan pa natin ilaban. So by the way, no, I'm your Kuya Akin, no? From Calambag Pioneer, and now I'm still here in Calambag pa rin. So ayan, I'm so excited. I hope no na hindi lamang ako, maging tayong lahat ay excited din sa episode na to kasi I think every month no or once a year no nagkakaroon tayo ng special episode tungkol sa pag-uusapan natin mamaya. Surprise naman na yun. Ayan, Yes, exactly. Kumusta ba kayong dalawa? Matagal-tagal na akong hindi nakasama sa Kalambag, no? Kayong dalawa, andito kayo last week, tama ba? yes, Dai. Yes po. Oo. Yes. Kumusta naman yun? Ano yung mga pinag-usapan last time? Para maka-catch up naman ako. I think, ano naman natin si Rhea? Sige, yung Oo, si Rhea. pinag-usapan namin last is something na talagang nakakapukaw ng atensyon ng mga kabataan is patungkol sa child labor. Ayan, pag-usapan namin yung iba't ibang mga sanhi at iba't ibang bunga nito at may comparison din between sa child labor at sa child work na nakita namin na hindi pala sila same. And, uh, may mga bagay na unti-unti namin nalalaman kahit sa murang edad namin may mga napag-usapan kami na issue talaga patungkol sa child labor at child. Ikaw naman Kuya Aki. I think Hello nasabi mo na po. ano no, yung ay, hello, parang may isa tayong makakasama, no? So, bago ako magsalita, so I think kay Meryl, hayaan muna natin siyang magpakilala, no? Tama ba? Sige, go Yan, ahead. ayan. Hello po! Magandang Hello po. hapon. Magpakilala po kayo. Hello po, magandang hapon. Ako si Joshua Peralta, mula sa Youth for Nationalism and Democracy, a National Democratic Youth Organization, no, na nagsusulong ng isang math-oriented, scientific, and culturally sensitive education sa Pilipinas. Muli, maraming magandang araw sa inyong lahat. Ayan. I think Hello, nakasama, Joshua. I think nakasama ko si Joshua Day Meryl, no? Yung ano, yung tinalakay namin yung child protection ba yun? Correct me if I'm wrong, Joshua, child protection kasama yung Kalambag, Negros Occidental. So, it's good to be back again, ano, Joshua. So, ayun, Dai. So, napag-usapan din namin no, yung pagkakaiba ng child labor sa child work at yung mga batas na nangangalaga o na pumapatungkol sa, kumbaga, pumoprotekta sa mga kabataan natin laban sa child labor. At sa child labor, kasi yung child labor, di ba, is ano, it's negative, ganon. May mga negative impact sa mga kabataan. So, isa rin sa aming tinalakay din. At of course, sa mga manonood ngayon, kung interesado po kayong panoorin muli o matuto tungkol sa child labor at sa child work, ay maaari niyo pong balikan ng aming episode dun. Kumbaga, balikan niyo po yung episode namin no, na siyang tinalakay namin ang tungkol sa child labor. So back to you, Marian. Yun, napakaganda naman pala ng pinag-usapan nyo last time. Muli, hello Joshua, no? First time kitang nakilala at nakasama dito sa Kalambag. Kaya naman very excited din ako na makausap ka at magkaroon ng diskusyon tungkol sa isang magandang topic din natin ngayong hapon. Kasi nga, sa darating na next week, ngayong ika-12 ng Hunyo, ating ipinagdiriwang taon-taon ang Araw ng Kalayaan. And yun nga no, connecting sa topic natin last time, yung tungkol sa child labor, talaga namang isa yun sa mga issue na kinakaharap
ng mga kabataan mula noon hanggang ngayon. And isa ito sa mga modern forms ng hindi malaya yung mga kabataan, no, pagdating sa kanilang pag-aaral o sa kanilang mga gusto gawin sa buhay kasi napipilitan sila na mag-engage doon sa child labor for many reasons. And I think na-discuss nyo yan last time, tama ba ako? So ngayon, i-discuss naman natin broadly, no, yung tungkol sa araw ng kalayaan o kalayaan in general, di ba? Ano yun para sa atin? So doon tayo magsimula. Ayan. Sige. Para sa inyo guys, ano ba ang kalayaan? Doon muna tayo. Ikaw muna, Rhea? Oh my God, ako talaga. Sige, ako muna. For me, I would define the word kalayaan in the simplest form. Siyempre yung pagiging free, hindi naman sa lahat ng bagay magiging free ka yung mga masasamang gawa. Hindi naman sa ganun magiging free ka sa gagawin. Siyempre yung yung karanasan ng mga Pilipino noon, uh, just say noon sa pananakop ng mga mananakop dito sa Pilipinas, naging free tayo, and so much for that. Siguro yung mga nagagawa ng mga tao ngayon is more likely na parang walang hindrance na, parang nagagawa nila yung gusto nilang gawin, nasusuot nila yung gusto nilang suotin. Uh, Unti-unti namumula tayo sa vision na yung kalayaan is talagang very important na ini-engage natin sa sarili natin, because without it, siguro parang we're just, parang nakamukmok lang, parang hindi natin na-express yung sarili natin. For me, as a teenager, need natin maging very open, and very free to express ourselves. Siyempre, nandun tayo sa time na we are lumalabas tayo sa mga comfort zones natin. Ayun. For me, kalayaan, yung nagagawa natin yung mga bagay na gustong gawin natin. Yun, tama no. Agree ako doon na bilang mga teenagers no or ayun nga, mga kabataan or slowly getting into adulthood, talagang nasa atin yung pagsisik ng independence. Nakaka-relate ba kayo doon, no? Sa edad natin ngayon, talagang nagsisik tayo ng independence, gusto nating mapakinggan, gusto nating masabi yung gusto nating masabi or mapakita ano yung gusto nating mapakita na walang humahad lang sa atin, 'di ba? Agree ka ba doon, Joshua? Yes, sang-ayon ako doon. Yes. Ikaw naman, para sa iyo ano ba yung kalayaan? Ayan, no, sa totoo lang, napakalaking usapin ng kalayaan. Kasi pag sinabi nating kalayaan, malinaw na malaya talaga. Ibig sabihin, walang anumang kontrol o walang anumang pagpipigil sa iyong mga tinatamasa, karapatan, sa iyong responsibilidad, no? Walang pagpipigil sa iyong mga nais gawin, no? Pero sa kabuuan kasi, pag sinasabi nating kalayaan, no, ibig sabihin, pag tinitingnan natin ito bilang sa isang structural na paniniwala o pagtanaw, ang kalayaan ay dapat meron kang malayang kontrol o meron kang malayang pagdesisyon sa usapin ng soberanya, ng ekonomiya at ng patrimonya. So, ibig sabihin, itong mga bagay na ito ay ikaw ang nagtatakda at walang anumang dominasyon o walang anuman ang kumukontrol dito, ito man ay maging ibang mga naglalakihang mga bansa, no, ito man ay mga individual, no, maging korporasyon, lalo na sa edukasyon, di ba? Kasi pag sinabi mong malaya, dapat ikaw ang nagtatakda. Halimbawa, ikaw ang nagtatakda ng iyong paglago ng iyong ekonomiya, no? Ibig sabihin, meron kang sariling industriyang Pilipino. Sa usapin ng soberanya, ngayon kitang-kita natin yung usapin ng West Philippine Sea. Dapat malinaw na meron kang independent foreign relation, no? Ibig sabihin ng independent foreign relation, meron kang malaya na pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Hindi yung iyong mga resources ay ginagamit para sa interes ng ibang bansa o ng naglalakihang mga korporasyon o mga negosyante para sa sariling kita. Higit sa lahat yung usapin ng patrimonya na pag sinabi mo kasing patrimonya, dapat nandoon yung kalayaan mo sa
iyong heritage, di ba? Iyong culture. So, hindi ka dapat na i-impluwensyahan sa mga bagay nun. So, yun yung definition ng kalayaan sa kung paano natin siya tinitingnan. Nako, napakaganda nung last mo na sinabi, no, yung tungkol sa culture o sa heritage. Kasi may question din ako mamaya tungkol dyan. Kasi, ayun lang, naalala ko lang. So, mamaya na lang yun. Nako, maraming salamat, no, sa mga nasabi mo, maraming points na pwedeng makuha mula doon. Pero, ikaw naman muna, Day Akim, ano para sa iyo ang kalayaan? Mm. Ayan, no? So, parang may signal ko, pero okay naman. No? So, ayan, kalayaan para sa akin is that when you say kalayaan, other people think that you can do anything you want. No, na kahit anong gawin mo dyan, walang pakialam yung tao sa'yo. But for me, it does not kasi eh. It does not. Because for me, when we say freedom, tawag nito, kumbaga everything has its limit, kumbaga, wherein, when your freedom ends, the rights of others begin. Na kung saan, no, kung yung kalayaan mo na, habang tinatamasa mo yung kalayaan mo, dapat wala kang nalalabag na ibang tao. Simple way na ganito. Pwede kang mag-videoke whole night. Ang gabi, oo. Pwede kang mag-videoke whole night. Pero paglapas ng mga 9, 8, 9, or 10 a.m. is kapag meron na yon is kapag tawag nito, kapag sumobra na yung oras, no, is that, ayun na. Parang, hayaan mo rin yung iba na tawag nito na makatulog, makapagpahinga kasi nga ganon, no? Kailangan, may freedom din sila, may kalayaan din sila na makapagpahinga, karapatan din nila yon na makapagpahinga. So, ayun. Mahalaga na alam din natin yung mga limitasyon natin sa pagkamit ng ating kalayaan. Sa ganon, hindi lamang tayo yung tumatamasa o hindi lamang tayo yung tumatamasa ng ating kalayaan, magiging ibang tao na rin sa ating kapaligiran. No? So, for me, that's kumbaga freedom is has always a limit. Kumbaga. Thank you. Char. So, tama ba yung pagkaintindi ko dahil na parang responsible use of freedom? Ganun ba? Exactly. Dapat talaga matuto tayo, maging responsible tayo natin as an individual. Yes, agree na agree naman din ako dun, no? And siguro para naman sa akin, no, i-add ko lang dun sa mga nabanggit nyo, yung kalayaan naman para sa akin, no, going back sa kung ano talaga yung freedom, no? Mayroon tayong iba't ibang klase ng freedom. Andun yung physical freedom, no? Absence of any physical na restraint. So, malaya tayong gumalaw kung ano man yung gusto nating gawin, malaya tayong pumunta sa mga lugar na gusto nating puntahan. So, yun yung physical freedom, no? So, siguro nakikita natin na yung mga walang physical freedom, yung mga taong nasa kulungan, yung mga ganun, no? And isa pa na klase ng freedom is yung moral freedom or yung freedom to choose, no? Psychological freedom. So, yun, marami talagang mga factors, no, sa panahon natin ngayon, no, na tayo ay nakokontrol, no, sa ating pag-iisip na napakaraming factors talaga na I'm sure madidiscuss natin mamaya. So, yun, para sa akin, ang freedom talaga or kalayaan is karapatan. So, tulad ng karapatan, ito ay innate sa atin mula sa pagkapanganak, no? Andyan yan sa atin at dapat walang kahit na sino man ang kumuha nito mula sa atin kasi bawat isa sa atin mayroong kalayaan o karapatan. So, yun, parang magkakadugtong-dugtong lang yung mga sinabi natin tungkol sa kalayaan, no? Anyway, talagang connected naman yung mga definition natin ng kalayaan. Ngayon naman, mas bigyan natin ng konteksto tungkol sa ating selebrasyon ngayong buwan na ito. Ito ay ang Araw ng Kalayaan. So, para sa inyo naman, ano ang kahalagahan ng Araw ng Kalayaan? Sinong gusto mauna? Siyempre yung guest natin for Siguro. today. Ay, sige, yung guest na lang. Sige. Go, Joshua! Ayan, okay. So, puntahan natin, no? Sige, kailan ang araw ng kalayaan? July 12. Sige, July June 12. 12, June anong taon? 12. June 12, July 12. maybe June 12. pwede rin sa July 4, oo. Ba't July naging 4. July 12? June 12, anong taon? June 12 at saka July 4 din. Hala, anong taon daw? Anong taon? June 12,
I think 1899. Correct me if I'm wrong. Ay, 1890, Okay, malapit na. 1899. 1899, parang ang 1898? tagal na nun. 1898? 1898. 1898, June 12, 1898. 1898. No, Tumabal ako ng isa. So, sige, dugtong na tanong. Paano natin nakamit yung araw ng kalayaan? Sige. Sino Saan siya sasagot? diniklara? O ano yung dahilan bakit mayroong June 12, 1898? Oh, sige. Sino So, pwedeng sumagot? Ano, laban. ito na lang siguro unahin. Sige. Okay lang ba? Okay lang. ba? So, sige. Base lang ito sa nalalaman ko sa disclaimer lang po, no? Base lang po ito sa naman o sa background knowledge po ng ating mga of course mga co-host dito sa Init Philippines at wala kumbaga ano man yung sasabihin namin ay hindi konektado sa organisasyon. Kundi opinion lang po na about ito sa atin. So, sige, balikan natin, no? Bakit saan nagsimula yung kalayaan talaga natin? No? We are colonized by the Spaniards. Tapos, nang dumating si Americans, no, nagkaroon ng battle dun sa, kumbaga, digmaan sa loob ng Maynila. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Especially sa manonood. Doon nagkaroon ng battle. Tapos, after nun, natalo na Amerika ang Espanya. Tapos, nagkaroon ata ng treaty in Paris. Correct me if I'm wrong, sa Paris ba yun? Basta may treaty na nangyari din. Doon na ipinasa na sa Americans yung tawag dito, yung parang yung pangalaga ba yan? Ano ba yung term? Nakalimutan ko yung term. But for me, hindi siya totally freedom talaga, no? Na magkaroon talaga tayo ng kalayan is because the time, under pa rin tayo sa Americans. Hanggang, ayun, kinolonize din nila tayo until such time, no? Hanggang sa dumating yung World War, World War One, mas nauna yung World War, tapos hanggang, I think that time hawak pa rin tayo ng Americans. Okay. Hanggang doon sa World War II, no? July, I think parang binigay talaga sa atin ng US yung talagang independence is during July 4, 1946. Oo, research Sige, ko kanina ayan. yun, date Ayun, na yun. salamat Akim, no? So, Ayan. Salamat. nakakakumala. Maganda yung nabanggit, no, na totoo, ang Filipino Philippine Independence Day ay pinagdiriwang natin tuwing June 12 taon-taon. Pero no, sa kasaysayan, ito ay nakamit natin noong June 12, 1898. So ngayon 2024, ito ay pang 126 years na no na ipinagdiriwang natin. Dapat nating tandaan bakit nga ba mahalaga ang Araw ng Kalayaan sapagkat ito ay nagpapatunay ng kadakilaan at kagitingan ng mga bayaning Pilipino na nakipaglaban para makamit ang kasarinlan ng ating bansa sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ayun yung esensya ng June 12, 1898. Pero hanggang sa kasulukuyan, ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan na ito upang itambol at ikintal sa isip ng mga kabataan ano nga ba ang kahalagahan ng pagtatanggol ng sarili mong bayan laban sa dominasyon ng ibang mga lahi. No? At hindi lamang na ibang mga lahi ng mga imperialistang bansa. At dapat din naiintindihan din natin na kapag itong ang kahubuluhan o ang esensya ng Araw ng Kalayaan ay yung pagpapatuloy ng diwang makabayan ng mga bayaning Pilipino nakipaglaban para sa ating kalayaan na dapat tayo mismo ipinataguyod at pinagtatanggol nito hanggang sa maabot natin yung tunay na kalayaan. 'Di ba? Kasi dapat nating naiintindihan, sabi nga natin kanina, pag pinaliliwanag dati ng kalayaan, malinaw na meron kang malayang kontrol sa usapin ng ekonomiya, sa usapin ng soberanya, at sa usapin ng patrimonya. No? At iyon yung esensya, no, kung bakit, at iyon yung ugnayan kung bakit mahalagang ipinagdiriwang natin yung araw ng kalayaan sapagkat ito ay sumisimbolo no ng tunay na pagka-Pilipino, 'di ba? Sabi nga nila ang mga Pilipino ay tunay na mga bagani o bayani, 'di ba? So, dapat talaga at dapat siyang ipinagpapatuloy, pinagdiriwang sapagkat bilang mga kabataan ito naman ang ating gampanin. Patuloy na ikintal no at ipagyabong
yung kadakilaan ng ating mga bayaning Pilipino tungo sa pagkamit ng tunay na malaya at inklusibong bansa. Yun, napakaganda ng Oo tunay nga, na malaya exactly. at inklusibong bansa. Oo, Dino. Talagang yun yung sa inklusibong bansa yun, no? Kumbaga, despite of diversity, ganun. Despite of those diversity, we have freedom, no? To choose whoever we are, no? Kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay natin, especially to achieving our dreams, ganun. Dapat malaya tayo niyan na simple way na ganun. And also, malaya din tayo na magkaroon ng buhay na payapa. And yun yung isa sa ano, tawag sa akin, ito yung isa sa naging kahalagahan na pagkakaroon ng araw ng kalayaan, no? Para ipaalala sa ating lahat, no? Yung naging kadikilaan ng ating mga bayaning Pilipino na nakipaglabang sa ating bansa para maging malaya, no? Na maging malaya yung ating bansa, maging malaya rin ang mga mamamayang Pilipino sa pagkamit ng kanilang buhay, ganon. Kaya sabi ni Joshua kanina sa soberanya, sa pamumuno sa isang bansa na hindi tayo dapat na ano ito tawag nito, hindi dapat tayo na no control ng kung sino man, kung sino mang banyaga dyan, kung sino mang mga tao na gusto tayong kontrolin. And isa yung sa ano na, isa talaga yung sa tawag nito, isa sa mga natutunan ko during ano, yung last week's election sa school namin na kailangan talaga natin manindigan sa ating sarili at dapat may kalayaan din tayo na panindigan no, kung ano man yung ating paniniwala, mithiin, as long as wala tayong nilalabag na karapatang pantao. So, para naman sa'yo, Rhea, ano, tama ba yun dahil meron ano sa tingin natin yung ano, yung araw ng kalayaan? Correct me if I'm wrong. Okay lang, tama ba yun dahil? Yung question? Yes. Ayan, so, sige, Rhea. Go ahead. So, yung kahalagahan ng ang tawag yan, araw ng kalayaan, it is nagpapatibay ito ng ating pambansang identidad. Ito ay ano, parang pinagkakaisa tayo sa araw na ito. Kahit hindi naman kahit naman ano, yung araw na ito hindi lang naman ito yung araw na magiging malaya tayo, pero ito yung nagsisimulat sa atin na yung mga kagitingan, mga nagawa ng ating mga bayaning Pilipino noon, ay need natin din magbigay credit sa kanila. So, dahil kung hindi naman sa kanilang mga nagawa noon, siguro hindi pa rin tayo nakalaya sa kamay ng mga mananakop sa kanilang integridad at talagang super na pagmamahal sa bansa natin, nakamit natin paunti-unti yung salitang kalayaan. Correct me if I'm wrong, ito ba yung ah, nagawa din ni Andres Bonifacio after ng kilosang KKK, nakamit natin yung ah, kalayaan. And nagpapasalamat din ako kahit sa mga babaeng bayani natin, kagaya lamang ni Gabriela Silang, no? Siya yung kauna-unahang na naglusad ng kalayaan pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. And I am very happy na kahit noong panahon na nag-stand up yung mga kababaihan natin, hindi lamang na nandun sa kanilang mga bahay, ah, parang namumuano sila, parang may urge na hindi lang yung mga lalaki ang pwedeng gumawa ng mga bagay na ginagawa lamang ng mga lalaki. Ganon. Salamat. And next, kay Ate. Yes, ayun, agree na agree ako doon sa mga sinabi mo, Rhea, no? Pero sa akin naman, no, ang maidadagdag ko sa mga nabanggit ninyo tungkol sa ano ba ang kalagahan ng pag-celebrate ng Araw ng Kalayaan sa panahon natin ngayon, no? Ilang taon na ang nagdaan, 100 plus na pala, no? So, ganun na katagal na mula nung tayo ay nakalaya mula sa pananakop ng mga dayuhan. Pero kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, mapapatanong tayo kung malaya ba talaga tayo, no? Kasi may mga nababalitaan pa rin tayo na tulad ng mga nabanggit, no, yung West Philippine Sea, yung mga isyong ganon. Talaga namang hanggang ngayon nakatali pa rin tayo sa
parang may chain pa rin na nakakabit yung ibang bansa sa atin, no? Hindi tayo completely nakawala mula sa chain na yun. So, yun, kaya mahalaga na ngayong sa pag-celebrate natin ng Araw ng Kalayaan, no, ma-remind tayo kung bakit ba in the first place ipinaglaban yung Pilipinas, no? 'Di ba? Bakit hindi na lang hinayaan nila na masakop tayo, no? Bakit kailangan talaga nating ipaglaban? Bakit kailangan silang magsakripisyo, no? Bakit talagang grabe yung pakikipaglaban nila ng mga heroes natin before, no, para lang makamit yung kalayaan natin. So, yun, yung mga questions na ganun, sana pag nilayan natin, no, sa pag-celebrate natin ng Araw ng Kalayaan. And ayun, bilang mga kabataan, no, sa panahon ngayon, patuloy natin na alamin o patuloy tayong matuto gaya ng mga um, nabanggit kanina ni Joshua, no, hindi ako naka-prepare na may quiz bee pala tayo ngayong araw. Talaga namang special ang Kalabag episode na ito. Pero anyway, maganda yung mga ganun, no? Kasi sa mga facts na yun, talagang tama yung mga nalalaman natin tungkol sa ating kasaysayan. So yun, mahalaga rin, no, na ma-remind tayo tungkol sa um, yung pagiging matapang ng mga Pilipino na sana sa nakikita natin sa panahon ngayon, ating bansa ang dami niyang kinakaharap na mga pagsubok, no, modern day na mga pananakop. Pero sana ma-remind tayo tungkol sa ating pagka-Pilipino, no, tayo ay may sariling kultura, napakayaman ng ating bansa na sana um, mas mapagyaman natin ito, no, hindi natin kailangan yung ng ibang bansa ng control nila sa atin, no, para mas yumaman pa tayo. And syempre, para ma-celebrate din, no, yung mga wins natin bilang isang bansa kasi yun nga 100+ years, no, and andito na tayo ngayon sa puntong ito, no, na malaya tayong nakakapaghayag tulad dito sa Kalambag, malaya tayong nakakapag-share ng mga opinion natin bilang kabataan. So from there, no, mula dati na talagang yung mga napapakinggan, yung mga kalalakihan lang, yung mga babae, wala masyadong boses, no. Pero ngayon, ganito na yung sitwasyon natin. And sana mas mag-improve pa. And to add on that, no, yung kakapasa lang ng divorce bill, tsaka yung rights ng ating mga LGBTQ mas napapalakas din. So, yung mga wins na yun, no, ang mga nagsha-shape ng ating kasaysayan. So, nice din na ma-celebrate natin from that point, 100+ years ago. So, yun lamang, Day Akim. So, ayan no, maganda no na talagang talagang na-differentiate natin yung kahalagahan ng tawag nito ng araw ng kalayaan lalo na sa kasalukuyan. So, of course, ngayon naman no, maaari na ba nating malaman kung saan ba tayo, kumbaga, sabi ni Meryl no, na talagang malawak na yung narating ng ating araw ng kalayaan. Pero in mo, 125 years na. So, sa ngayon, sa kasalukuyan ba, sa paanong paraan natin nakakamit, no, yung ating kalayaan sa kasalukuyan? Kasi nga, di ba, nabanggit natin kanina, meron na yung divorce bill, nandiyan na yung of course, the SOGSC bill is still fast approaching, and of course, 21st century na, we have the technologies, we have a lot of social media platforms, no, talaga nakikita natin na talagang ginagamit talaga o nagkakaroon talaga tayo ng kalayaan na gumamit ng ganito, kamtan yung ganito. Kaya sa atin, palagay ba natin, sa, sa paanong paraan ba natin nakakamit yung kalayaan na sinasabi natin sa kasalukuyan? So, unahin kita, of course, ibalik ko sa'yo, Mary. Siguro sa akin, sa panahon ngayon, siguro sa patuloy na paninindigan, no, tungkol sa mga pinaniniwalaan natin. Hindi tayo basta-basta na, alam mo yun, nakokontrol o nasisway ng ibang tao, no. Talagang babalik at babalik tayo sa ating roots or kung sino talaga tayo. So, yun yung panghahawakan natin, no, na, um, ayun,
sa mga kilusan na ginagawa natin, talagang importante na alam natin kung sino tayo at panghahawakan natin yun. And yun, para sa akin, yung isa sa mga paraan, tama ba Day Akim, no, na ine-exercise natin yung freedom natin. Yung hindi tayo basta-basta nakokontrol at talagang naninindigan tayo sa kung sino tayo at yung pinaniniwalaan natin. Especially talaga dahil no, ang dami nating perceptions o opinions sa mga bagay-bagay. Minsan talagang may sasalungat sa atin. So, talaga matutunan natin na panindigan ito. So, ikaw naman, Rhea. So ako naman, Kuya Akim, pwedeng paulit yung yung delivery ng questions. Makawa, ma-misconcept po. Sige. Ano daw po yun? Ano yung, nakalimutan ko na yung question. Ay, Carry pa ba, Day Akim? Carry pa ba? Ayun, parang mahina Ikaw ata na, ang Ate signal Mariel. ni Day Akim. Oo. Yung tanong niya ata, no, is sa panahon ngayon, paano ba natin na-exercise yung ating kalayaan? Yun. Okay. Para sa akin, it is na lang, yung pinaka-basic. Siyempre, yung pagiging accessible ng ating education ngayon kasi way back before, kasi kapag wala kayong, siyempre sa financial, may pilas kasi noon kapag wala, hindi mo mababayaran. Parang lahat natin, parang nawawala yung kalayaan mo na mag-aral. But today, um, salamat sa Department of Education, ginawa nilang libre ang pag-aaral mga elementarya hanggang sekundarya. And I am very happy na isa ako sa mga beneficiary. Tayong lahat pala sa naturang programa ng gobyerno. And I'm very happy na sa mga kabataan na noon, na wala ngayon, unti-unti nagsusumikap at nakakamit din yung kalayaan patungo sa quality education. ayan, no? Kaya quality education, quality and inclusive education, no? Na talagang grabe, sinusulong natin talaga dito at ulit-ulit po namin sasabi, no? Dahil dito sa Kidapawan City, no? Aside sa dun sa free education ng Department of Education natin, meron din tayong, of course, SEF o yung School Education Fund na binibigay ng City LGU ng Kidapawan City. Nabanggit last time no, na 500 na daw kada student. So, of course, palakpakan naman natin. No, na, yung mga way na yun, kumbaga, talagang nakakatulong din talaga siya para magkaroon ng tawag nito ng kalayaan no yung mga bata natin, yung mga kabataan natin na kumbaga mas maano nila, mas ma-realize nila yung kalayaan nila sa pagkamit ng edukasyon, no? So, ayun, talagang inline talaga ng education, quality and inclusive education, no? So, para ba sa Joshua, paano ba natin makakamit yung kalayaan natin sa kasalukuyan? Despite na ang dami ng pagbabago. Ayan na. Sa atin naman bilang mga kabataan, mahalaga ang usapin ng kalayaan. No, kasi 'di ba sabi nga natin gusto natin ng kalayaan sa pag-iisip, kalayaan sa ating mga oras, kalayaan sa pagpili ng ating mga kain, no ha, mula sa personal hanggang sa pambansang kalayaan hinahangad natin, no. At tama nga bilang mga kabataan, ang mahalaga sa atin ay kalayaang pang-akademiko kasi tayo yung mga mag-aaral. No? Mm-mm. At ang kalayaang pang-akademiko ay itinatakda ng konstitusyon. Mababasa natin to sa Article 14, Section 5 ng ating 1987 Constitution na ang sinasabi ay dapat ini-enjoy ang academic freedom sa lahat ng higher learning institution. Hindi lamang higher learning institution, kundi ito ay tinatamasa o nararanasan ng lahat ng estudyante. So, paano natin may pagpapatuloy, no? Yung ating kalayaan. Siyempre, una, dapat patuloy rin tayong nagmumulat sa iba. Patuloy nating ipinaliliwanag sa ating mga kaibigan, kasama, kakilala, no? Kaklase, kapamilya, ano yung mga kalayaang tinatamasa nila. Kalayaan, karapatan at responsibilidad o tungkulin sa mga kalayaang ito. Sabay dapat
sama-sama natin itong pinaliliwanag at pinauunawa sa kanila. Pangalawa, kapag naipaunawa o naipaliwanag na natin to sa kanila, sama-sama rin natin silang inuorganisa, no? At pinakikilos, no? Hanggang doon sa pagpapakilos. Kasi bahagi iyon ng ating gampanin bilang mga kabataan. At itong pagkilos na ito ay hindi lamang dapat ito natatapos sa atin bilang mga kabataan. Dapat tumatawid ito hanggang sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, tulad ng magsasaka at mangingisda, ang mga tagapaglikha ng pagkain, ang mga manggagawa, 'di ba? Ang mga guro, ang mga kapwa natin kabataan, 'di ba? Ang kababaihan na may napakahalagang tungkulin sa ating lipunan. Dapat na ipauunawa at napakikilos din natin sila at sama-sama nating ipinaglalaban at sinusulong ang ating kalayaan. Halimbawa, dapat na bilang mga bahagi ng ating komunidad at mga kabataan, dapat pinaliliwanag natin sa mga kababaihan at LGBTQ community ano ang kanilang karapatan at bakit dapat malaya sila sa opresyon at diskriminasyon. Bakit dapat malaya sila sa anumang uri ng pang-aabuso, 'di ba? At paano makakamit ang kalayaang iyon. So bahagi iyon ng pagpapaliwanag o pagmumulat sa kanila. Mula roon, doon tayo sama-samang kikilos at patuloy na ipapanawagan ang mga mekanismo o ang mga kaparaanan upang makamit ang kalayaang ito. Halimbawa, kanina nababanggit na yung usapin ng divorce bill, no? Dapat makiisa tayo sa panawagan na isabatas na ang divorce bill. Bakit? No, ang sabi naman kasi ng batas, mas mapagagaan at mas mapadadali, no, ang legal na paghihiwalay ng mag-asawa, lalo na't higit kung ang batayan ay pang-aabuso, no, pangmamaltrato, o hindi pagkilala sa kasarian ng babae bilang babae at hindi pagkilala sa kanyang pagkababae na maging bahagi ng lipunan sa iba't ibang gampanin tulad ng produksyon at reproduksyon. So pag sinabi nating produksyon, syempre sa pagtatrabaho. Reproduksyon bilang babae, no, sa kalayaan sa pagkakaroon ng ilan ng bilang ng mga anak, no? Kasi sino ba ang nanganganak, 'di ba? Mahirap magbuntis at mahirap manganak. So dapat malaya ang babae kung gusto niya lamang ng isang anak lamang, 'di ba? Ganun 'yon. Sa bahagi naman ng LGBTQ plus community, dapat may isabatas na ang equality bill, no? May isabatas na ang anti-discrimination bill. Walang sino man dapat na bahagi ng lipunang Pilipino ang nadidiskrimina o no, ang na-o-oppress, no? O na hihirapan dahil lamang sa kanyang kasarian, 'di ba? Dapat kinikilala at ginagalang ito. No, may mga batas na dapat pang patuloy na pinalalakas tulad ng Bawal Bastos Law, Safe Spaces Act, no? Even o maging sa usapin ng mga bata dahil sabi nga natin tulad nung nakaraang episode na pag-usapan ng child labor. Subalit malinaw na umiiral pa rin ang mga child labor practices. Ano pa? Maging sa usapin ng mga fixed child marriage, no? So, itong mga bagay na to, itong mga problemang ito, ay hindi natin makakamit ang kalayaan dito kung hindi tayo magmumulat ng ating mga kakilala at kaibigan, kapamilya. 'Di ba? Yun yung gampanin natin bilang mga kabataan. Pero hindi kasi pwede na mumulatin lang natin sila. Hindi pwede na alam lang nila. Hindi pwede na, uy, alam mo ba na mayroon kang karapatan? Alam mo ba na dapat malaya ka sa anumang uri ng pang-aabuso at pagdidiskrimina? Pero hindi natin sila sinasama sa ating pagkilos at paggalaw. So bahagi iyon ng ating gampanin. Tayo ay magmulat, mag-organisa at magpakilos. Nakamute ka na, Akim? Nakamute pala ako. So it sounds argument. No? Lahat ata na lahat na niya. Lahat na ito na lahat na niya. No? So di ko na uulitin pa. No? Kasi parang redundant na rin. Well explained. The conviction of words is very evident. Char. Oo. So, sa akin naman, no, sa kasalukuyan kasi, syempre, lalo na sa mga millennials ngayon, ha, na talagang madaling ma-influensyahan ng social media, no, pagdating doon sa parang perfect life. Kasi sabi nga ng teacher namin sa amin, no, na kumbaga in social media, we're living in the fantasy world. Kasi
di ba lahat nakikita natin sa social media, perfect. Tapos, siyempre, parang salungat yung nangyayari sa atin, doon sa nakikita natin in social media, doon daw yung parang, may sabi kasi dyan, no, na na nagkakos siya ng tawag nito na mental health issues na ngayon ay very rampant sa society natin. Kaya pa sa akin, no, maging mahalaga rin, no, kasalukuyan itong pagkamit ng ating kalayaan. Kumbaga, may kalayaan tayo na maging tayo, na pili natin kung sino yung gusto natin na maging tayo, no, hindi nakabase na influensyahan tayo sa social media, no. Sa, despite na ang daming issues o ang daming perceptions sa social media, no, rampant doon yung parang yung body shaming, yung tawag neto, yung iba't ibang klaseng cyberbullying, no, sa social media talaga. Yung talagang grabe pagdating mo sa social media para masasabi mo talaga na maganda naman yung niya, yung objectives, no? Yung aso namin tumatahol na naman, no? So, maganda yung objectives ng pagkakaroon ng social media, but sad to say, people sometimes are using it in their way wherein they will destroy other people, no? Na yung bashing sa isang tao, yung nangyayari talaga doon sa social media na kapag makitaan ka, nakitaan ka ng something, konting mali lang, ayun, talagang ididiin at ididiin ka. Siyempre, ikaw, no, bilang isang tao, kumbaga, parang matatakot kang lumabas, ganun, baka pagtawanan. Siyempre, doon pa natagal ka ng kalayaan. So, doon pa lang, no, cyberbullying, cybercrimes are still rampant. So, that is why, no, you should be aware of what we are posting, what we are viewing, of course, of what we are reading in social media, nang sa ganun is, kumbaga, tama yung sinabi ni, ni Joshua rin kanina, no, na once na ituro na natin sa kanila ito, once na ituro natin sa kanila ito, of course, pwede rin na ituro din nila ito to their community, no? Parang, kumbaga, parang siyang production, no, na nakagawa ka ng isa, mas madadagdagan pa rin. So, I think Yes, and it's a to matter add of, on that, Dino, talagang mula sa mga nabanggit natin kanina, napaalalahanan kung gaano talaga kaimportante yung education, yung papel ng edukasyon sa kalayaan, no? Talagang importante na patuloy nating, ayun, hindi lang mag-inform or i-share yung mga knowledge natin bilang mga kabataan, kundi yung pinaninindigan natin dito sa Kalambag na hindi lang tayo basta nangangalampag, kundi may ambag din tayo. So, ayun, patuloy tayong mag-organisa, no, ng mga, for example, yung mga learning sessions, di ba? As simple as that, no, talagang yung pagkakaroon lang ng knowledge, ng information, or ng education is mahalaga para mamulat tayo tungkol sa mga iba't ibang issue na mga nabanggit natin. And from there, mayroon tayong kalayaan na mag-decide, no, kung paano ba natin ito, paano ba tayo makakatulong, no, sa mga usaping ito. So, yun lamang, oo. Day Akim, no. At isa pa day Meryl, no, itong kalambag na to, no, isa ito sa nagpapahiwatig na may kalayaan tayo na mag-organisa ng ating advokasya, magtulong ng ating, yun na, advokasya para, of course, para makatulong din, no, sa ating komunidad. So, back to you, day Meryl. Yes, at dahil doon, nabanggit mo rin, Day Akim, no, yung tungkol sa social media. Kaya naman, yung tanong ko ngayon, talakayin naman natin kung ano yung epekto ng mga makabagong teknolohiya at kultura sa ating pagdiriwang ng kalayaan. So, yung tanong ko, nababago ba ng modernisasyon at globalisasyon ang ating pananaw sa kalayaan? Ayun. Parang medyo personal, no, yung mga sagot natin dito, or siguro kanya-kanya tayo may iba't ibang perspective. So, unahin natin si Exactly. Joshua. Ayan, okay. Nababago ba ng teknolohiya o modernisasyon ng pagtanaw natin sa kalayaan? Ang sagot ko, hindi. Kapagka kung paano natin pinaniniwalaan at nakikita ang kahalagahan ng kalayaan sa pagpapaunlad ng ating lipunan, ang kalayaan
no, tungo sa pagkamit ng paggalang at pagkilala sa lahat ng kasarian, higit pang lalo ng kababaihan at ng LGBTQ community, no, sa pagpapatambol at pagtataguyod ng pagmamahal sa sariling bansa. Hindi siya magiging hadlang. Bagkus maaaring maging mekanismo o paraan ang teknolohiya sa pagpapanawagan ng tunay na kalayaan. No, maaari nating magamit ang social media o ang teknolohiya upang maging espasyo sa pagpapaliwanag ng ano ba yung tunay na kalayaan. Halimbawa, kung sinusupi lang yung kalayaan sa pamamahayag, paano mo magagamit o maaaring gamitin ng teknolohiya para ipahayag, 'di ba? Sabi nga nila kung sinusupi yung usapin ng kalayaan sa pamamahayag sa mga press, no, yung mass media ng madyaryo, no, mga telebisyon, radyo, pwede natin Mm-mm. gamitin ang social media, 'di ba? Ang Facebook. Kaya nga meron tayong mga ginagawa, 'di ba, na social media rally, may mga ganoon. No, may mga forums na ginagawa sa online, 'di ba? Ayan. At pwede pang magamit ang teknolohiya para makamit natin yung kalayaan. Halimbawa, yung kasama o kabahagi kami yung sa Kaisa ka Youth, no, yung pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan, nagsasagawa ng gender-based discussion tungkol sa ah, mga laws and policies na nagpo-protect sa kababaihan sa usapin ng gender-based violence or online-based violence, 'di ba? Kasi matindi, no? Even yung ginagawa nating platform, ang Kalambag, 'di ba? Isa siyang platform para ipahayag ang panawagan ng mga kabataan tungo sa kalayaan sa isang transformatibo, inklusibo, makamasa at nasyonalistang edukasyon, 'di ba? Nagagamit natin ang social media para itambol at ipakita sa mas malaking mundo, no, yung panawagan, yung adhikain, at yung iba't ibang isyong kinaharap ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan. Ayun. So, para kay Joshua, no, hindi nababago ng makabagong teknolohiya yung pananaw natin sa kalayaan. Ikaw naman, Day Akib, ano naman para sa iyo? Sige na. So, I am agree to Joshua naman. I truly agree of what Joshua said since that's also what we are aiming, no, that we can use technologies to, tawag nito, to become more positive, to spread positivity, to advocate, to spread facts, not the fake news. But sometimes, no, talagang nangyayari yung tinatawag natin ng mga fake news na kalat talaga sa social media natin. And of course, no, talagang, sige ko mo, sige ko mo, wait lang, tinawa ko ng kapatid ko. No? So, ayun, we can spread fake news. And of course, nariyan na yung mga online bashing, yung mga online na, tawag nito, yung mga different crimes, no, cyber crimes, yung sabi ko kanina. So, yun yung masakit sa realidad na kahit anong gawin nating pagbabago, but still may mga tao pa rin na, ayun, parang they cannot appreciate the changes. That is why, mahalaga na sa atin muna magsimula kung ano man yung maaaring pagbabago na gusto natin gawin, no, kung ano man yung mga negatibo, we should transform it in a positive way. So, until now, we're still hoping that yung mga issue na yan, it will end sa tamang panahon. But still, laban pa rin tayo. So, ikaw naman, Rhea, nababago ba ng perception natin? Tama ba? Yung perception natin sa kalayaan sa pagdating ng mga modernisasyon at globalisasyon. So for me, dahil nasagot na po ni Joshua at ni Kuya Akim yung tanong, ako akin na lang is yung ano, yung pagiging malaya sa paggamit ng social media. So ayun, sa lahat ng aspects is pwede tayong maging malaya. Especially sa ngayon, yung ating generation is kain ng makabagong teknolohiya. For me, as a student, tinuturuan tayo maging um, techie at higit sa lahat, maging responsable sa paggamit ng social media. Oo, malaya tayong ah,
we can make our different accounts. We can make multiple accounts in different platforms, but always bear in mind yung mga consequences na mga maaring maganda after ng isang action kasi there is no turning back yun. Kaya sa pagiging malaya, laging isa puso at isa isip yung mga maaring ah, mangyari, di ba? Of that action. So, ayun lang kasi kapag i-explain ko pa yung side ni Sir Joshua at ni si Aki, parang sa side ko parang mahirap na siya mag-explain patungkol sa modernisasyon at globalisasyon. So, ayun. Alright, salamat Rhea, no, at sa inyong tatlo. Um, para sa akin naman, no, ayun, agree na agree ako sa lahat ng mga nasabi nyo. Pero may additional question na ako. Dito na papasok yung nabanggit ko kanina na gusto ko matanong at gusto ko marinig yung mga opinion nyo tungkol dito. So, ako kasi, mismo ako, nakakahiligan ko yung K-pop at K-drama, no? So, para sa inyo, itong mga and I think hindi lang ako ang kabataan na nahihilig dito, no? And hindi lang K-pop at K-drama, andito yung mga Thai movies, yung mga Japanese movies at marami pang iba, no? So, ayun, itong um, mga ano ba, forms of media ay mula sa ibang bansa. At syempre yung mga nababanggit nila or nadidiscuss mula dito, no, yung mga dinidiscuss na mga kanta nila o yung dinidiscuss ng mga napapanood natin na pinapalabas nila ay tungkol sa kanilang kultura, tungkol sa kanilang mga pinaniniwalaan, and yun, sa pag-consume natin nito, sa tingin nyo ba, ito ba ay uri ng pananakop nila or ano bang masasabi niyo tungkol dito? Nakaka-influence ba ito sa atin bilang mga Pilipino? Ayun, ano sa tingin niyo? Ikaw, Day Akim? Kasi sa tingin ko mahilig ka rin sa K-pop. Yes. Opinion lang naman ito, 'di ba? Wala namang Ayan, tama o mali. Yan. ayan, okay na ba? Medyo tawag nito, naghang yung cellphone. Go. So, ayun, no, I'm a K-pop fan, but K-drama, mahilig tayo niyan, of course. Japanese movies, no? Thai movies, or yung mga BL. So, so for me, depende rin sa tao kasi na yun, how she or he handle him or herself. So, despite of, Yun, naghahang ata si Day Akim. Naghahang Ayun, talaga. yes. Balikan na lang natin si Day Akim, no? Ikaw muna, Rhea. Ate Meryl, pakiulit. Ano yun? Ano, nakaka-influensya ba yung ano Yes, sa nga yun? usapin ng sa usapin ng globalisasyon, andyan yung pag-consume natin, no, ng mga media ng mga karatig bansa natin. And syempre sa pag-consume natin ng mga media na pinapalabas nila, um, na ano rin na-integrate sa atin, no, yung kanilang mga kultura, no? Ang daming mga kabataan na nakakahiligan yung mga ah, K-foods, 'di ba? Yung mga noodles o ano bang mga kimchi, yung mga ganyan. Oo, at saka marami pang iba. So, sa tingin mo, yung ganong mm, form, no, ay isa bang uri ng modern na pananakop o hindi? O, natanong ko. Um, for me, it's a form of parang pananakop. Unti-unting sinasakop yung isipan natin, mga modern Filipino. Kasi kapag hindi tayo nasasakop, hindi natin gagawin yung mga ganong bagay. Pero, lagi sa isip natin na kung saan tayo tumitira, ngayon sa saang bansa tayo, and dapat pipiliin natin yung sariling atin. Okay lang naman mag-try, mag-explore. Sadyang talaga ako natin yung nandito sa Pilipinas. Kasi first of all, yung mga gamit na ginagamit natin is talagang originally nandito sa atin locally. At kung gusto nating mag-try ng iba't ibang gamit, ay kasi yung mga gamit natin, most of
them, ang mga ginagamit natin is made from other country, just like China. So, okay lang yun. As long as pinapasakop yung kanilang sa atin. And control lang talaga. Maging malaya tayo, pero Ayun, yes. Nabanggit nga ni Rhea, no, yung mga ino-order natin online. Ako, lalo na sa Shopee. Ang dami talagang products, no, na mula sa ibang bansa. And yun, isa din yun sa mga naglalaro sa isipan ko. Ito ba ay mga uri ng modern day pananakop, no? So, si Joshua naman, pakinggan natin. Ayan. Sa totoo lang, lahat naman tayo ay ano diyan eh. Paano ba? Ano ba yung tamang term? Ah, aminado. Diyan, Guilty. 'di ba? Hindi lang naman K-pop, noon pa man, even English movies, no, Thai Yeah. movies, Mexican movies, no, hindi nga lang eh. Malinaw naman kasi, dahil nga rin naman dulot ng pananakop, 'di ba, sa atin, at alam naman natin, 'di ba, at hinakop tayong 300 taon ng mga Espanyol, no, direct colonization ng American for 44 years, no, hanggang sa kasulukuyan yung neokolonyal, no, o yung makabagong pananakop, 'di ba? Bagong paraan ng pananakop. Ngayon ay walang masama sa panonood o no, pag-appreciate ng Korean movies or any foreign movies. Hindi lang movies eh, mga foreign na mga bagay, no? Pero dapat malinaw sa atin ang intensyon at malinaw sa atin ang limitasyon at ang pagtanggap. Sapagkat nagiging mali, no, kapag ang ginagawa natin ay mas tinatangkilik na natin ang dayuhan kaysa sa sariling atin. Halimbawa, ang Marikina ay kilala bilang shoe capital of the Philippines, no? Pero sa halip na bumili ka ng sapatos sa Marikina, ang ginagawa mo ay bibili ka na lang ng sapatos na Nike sa South Korea o sa Amerika, 'di ba? O halimbawa, no, ang Pilipinas ay mayaman sa kape, 'di ba? Mayaman sa mais, mayaman sa mga raw materials. Yes. Pero nagiging mali siya kapag mas pinipili nating mag-import, 'di ba? Halimbawa, iba pang halimbawa ay ang Pilipinas ay isang agricultural country. Pero nagiging mali siya kapag mas pinipili nating mag-import ng bigas sa ibang bansa sa halip na tangkilikin mo yung sarili natin. 'Di ba? Yun yung sa mas malaking perspektiba o pananaw, no? Sa madaling sabi, walang masama. Sapagkat kung babalikan ko yung tanong na paano kung Korean movies ito mga movies or arts? Walang masama sa pag-appreciate ng art. Sapagkat ang bawat bansa ay may kanya-kanyang sining, may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang katangian na ipinagmamalaki, no? Pero nagkakaroon ng kamalian kapag pilit nating tinatanggap at tinatambol at ipinagmamalaki ang dayuhang kultura, paniniwala, no, hanggang sa mga gamit kaysa sa sariling atin. 'Di ba? Dapat malinaw na nabibigay natin yung o nailalagyan natin ng malinaw na distinksyon o linya, ano ito? Kung ito ay para sa Pilipinas at ito ay para sa dayuhan. So, okay lang manood. No, wala namang masama sa panonood. Walang masama sa pagbili ng mga Korean products or tayo kasi trend talaga siya sa kasulukuyan. Yes. No, pero nagiging mali siya kapag mas iba na yung tinututukan natin, 'di ba? Yung iba na yung tinutungtungan natin. Yes, tama. Agree na agree ako sa mga nabanggit niyo, no? At ikaw naman, Dayakim, balikan ka namin. Baka nais mong ipagpatuloy yung nasabi mo kanina. Oo, no, talagang ang daming hindrance, no, lalo-lalo na temporality natin, no. Nakakawala ng kalayaan sa pagsasalita, char lang. So, ayun, pagdating naman sa upon the person on how they handle themselves, no. Just like yung sabi ni Joshua kanina, no, there's no problem with seeing, with watching movies, um, with listening K-pop songs, as long as you know how to limit yourself na
alam mo yung boundaries mo as a student, as a, tawag nito, as a Filipino na, tangkilik mo rin yung kumbaga, you should know how to balance. No, sometimes kasi nakakawala ng mental health itong tawag nito, nakakawala ng mental health problems itong mga K-pop. Kasi one of the is the celebrity natin is listening music. Pero wag naman umabot sa punto na mas alam pa natin yung liriko ng kanta ng K-pop songs kaysa sa lupang hinirang natin. Kasi nakakaya yun, no? Yung may mga ganong instances, no, na pagkilikin ng sariling atin, pero of course, may karapatan pa rin tayo na makinig, manood, kung ano yung gusto. As long as may magandang impact sa atin as student or as an individual as well. So, ayun lamang. Totoo, agree na kahit pa man sa panahon ngayon dahil nga trending siya 'no, hindi talaga maiiwasan na one way or another talagang makaka-interact natin yung mga forms of media 'no, or hindi lamang forms of media kundi iba't iba pang mga bagay na mula sa mga ibang bansa. Pero ayun, talagang gamitin natin ito in moderation and 'wag natin kalimutan yung sariling atin. Talagang ayun, sabi nga ni Day Akim 'no, yung example niya na talaga namang nakakahiya kung mas memorize pa yung mga K-pop songs kaysa sa lupang hinirang natin. So, yun lang talagang mag-draw tayo ng line 'no, kung saan lang tayo ayun, kung saan lang natin dapat tangkilikin yung mula sa ibang bansa at mas tingnan natin 'no, yung mga sariling atin kasi baka kaya pa natin di masyado na-a-appreciate kasi di rin tayo gumagawa ng effort para alamin ito or mas kilalanin ito. So, 'no, sana 'no, panawagan 'no, sa ating lahat na mag-explore pa 'no, ng sariling atin. Hindi natin alam ang daming mga wonders 'no, na nakatago sa ating sariling art, sariling culture 'no, na talaga namang mas maganda pa kaysa sa mga binibigay o pinapakita ng mga dayuhang bansa. So yun, ayun, nasagot rin ang aking katanungan. Anyway, let's move on 'no, na sa mga praktikal na hakbang at aksyon na maaaring gawin ng bawat individual sa usapin ng kalayaan. Ayun, bilang panghuling tanong kasi short na tayo sa oras, ano ba sa tingin ninyo ang magagawa ng bawat Pilipino 'no, lalo na nating mga kabataan, upang mapanatili ang kalayaan at, yung mga ipinaglaban ng ating mga ninuno? Ikaw, Rhea? So, me bilang isang Pilipina, sa tawag dito, kabataan, isa sa mga kabataan dito sa Pilipinas, no? Paano ko mapapractice o paano ko ba maibabahagi yung pagiging malaya o yung kalayaan dito sa atin? Siyempre, yung pinaka yung pinaka-simple at pinaka-accessible na maaaring gawin natin bilang kabataan is of course always reminding everyone paggamit ng ating mga social media accounts, yun lang namang mawawala kapag just a reminder, ganun, pagbabahagi ng mga inspirational na mga message, di ba? Kasi yung social media kasi kahit saan talagang parang very accessible pa in terms of exchanging of information. So, ayun lang, as a individual, yung pinaka-least I can do is through social media. Ayun, very basic 'no, na kayang-kaya nating gawin lahat. Ikaw naman, Day Akim, kaya pa ba? Wait lang. Ayan, I think kayang-kaya naman, no? In-off-cam ko lang yung ko minsan kasi nga para ayun, makaboss-boss sa internet. So for me naman, no, tawag natin ito, of course, changes always begins in ourselves, no? Aside sa social media, kasi nga nabanggit na ni Rhea kanina, pwede rin natin, no, sa ating sarili mismo, maging role model tayo. Sabi natin medyo idealistic siya, but still, gumagana rin naman, no? Siyempre, as a student leaders, no? I think most of us or all of us are student leader, no, na talagang, hindi naman sa famous, no, na medyo kilala rin sa schools, ganon. So, mari sa atin magsimula yung changes. Wherein,
of course, sa mga schools natin, we can conduct, of course, palapit na yung buwan ng wika. Pwede tayo may kalayan tayo mag-conduct ng activity doon to promote Filipino cultures, values, and traditions, no? Every October naman, no? Under the Indigenous People, no? We can conduct our IT Day, no? To showcase the cultures, traditions of Indigenous people, no? Sa aming school kasi, we have a tribe people, eh. Since of course, Mindanao composed of three tribes, the Lumad, Muslims, and Christians. So, nagkakaroon kami ng mga ganitong ways to, of course, to showcase different cultures. And that way, mapapakita namin na bawat ano is may kalayaan silang i-enjoy yung kultura nila, yung tradition nila, and as well as their, yung tabako. Yes, Dai, go. Dea Kim, andyan ka pa ba? Nawala na si Ayun, talagang humihina na naman. Dea Kim, ayan. Hello, Day, narinig ba ako? Ayan. Let me adjust the Yes, ano na go lang, what do we ahead. call that? Ayan. Narinig ba ako, Day? Parang naputol ako kanina. Go? Oo. Ayan. So, gaya sabi ko kanina, no, as a student Yes. leader, we can conduct activities, no, na para iparamdam sa bawat isa sa atin, ano mang kultura ka man, ano ka man nanggaling, that you have a freedom to live in this world na kung saan walang judgment, hindi tayo kontrolado ng ibang tao, ganon. Kumbaga sa atin mismo, we can be a role model. Yun gusto kong i-highlight, no, na pwede tayo maka-influence ng ibang tao in a positive way. Wag naman yung maging bad influence tayo, no? Na doon parang nalalabag din yung freedom nila. So, mahalaga sa atin lahat nagsisimula. Tayo mismo, mga mamamayang Pilipino, tayo mismo ang magmula sa ating kapwa, lalo na sa kabataan, no? Na they are preparing them to become like us, na magpapatuloy sa legacy kung ano may nasimulan natin. Kasi no longer na nasa age tayo na ganito, no? So maybe they will continue what we have started here. And of course, no, na kasi kabataan ang pag-asa ng bayan. So, mahalaga sa atin magsimula. Ang pagbabago ng sa ganon ay, kumbaga, micro efforts will have a macro effects. Miss Earth yun na. Ayun. So, yun lang sa akin, Day. Okay, maraming salamat, Day Akim, no? Talaga namang maganda rin ang iyong mga punto kahit pa hinahadlangan ka ng internet connection. Pero anyway, dito naman tayo sa ating guest ngayong episode na ito, Joshua. Ayan, napakamakabuluhan ng ating kwentuhan at huntahan ngayong araw. Ngayon, para sa tanong na paano nga ba natin maipagpapatuloy, no? At ano ang magagawa ng bawat Pilipino, higit panlalo nating mga kabataan upang mapanatili ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Simulan natin at balikan lang natin lagi, 'di ba? Napakaraming kalayaan na, no, ang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Bago pa sumapit ang 1898 ay mula pa sa pagdating pa lang ni Magellan sa Pilipinas, ipinaglalaban na ng ating mga ninuno, that was 1521, ipinaglalaban na ng ating mga ninuno ang kalayaan ng sariling pagkakakilanlan at identidad ng sariling bansa, no? Ang nagsasariling bansa na Pilipinas. Maging sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, nakipaglaban pa rin ang mga Filipino, yung Filipino-American War, no? Hanggang sa pakikipaglaban sa panahon ng diktadoryang Marcos at rehimeng Marcos, nakipaglaban ng mga Pilipino para sa kasarinlan. Sa madaling sabi, ang Pilipino ay simbolo ng pakikibaka at pakikipaglaban para sa kanyang sariling identidad, para sa kanyang sariling pagkakakilanlan, para sa kanyang sariling bansa, sariling lupa, at sariling bayan. Ito ang katangian ng Pilipino. Kung gayon,
ito ay nakakapit o dumadaloy sa dugo natin. At bilang mga kabataan, tulad nga ng sinasabi ni Akim kanina, naniniwala si Rizal. Imagine, ilang daang taon na ang nakararaan, naniniwala si Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung ganoon, may malaking gampanin tayo upang isulong ang isang lipunang malaya, mapagtanggap sa lahat ng kasarian. Kinikilala ang gampanin ng lahat ng kasarian at higit sa lahat ay malaya ang babae at ang LGBTQ community sa lahat ng represyon, diskriminasyon, no, pang-aabuso ng sistema. Kung gayon, bilang mga kabataan, ang gampanin natin ay patuloy tayong magmulat. Sapagkat tayong mga kabataan ay may lakas at kakayahang magmulat. 'Di ba? Tayo ay bukas sa mga pananaw, bukas tayo sa paniniwala na kailangan natin ng isang tunay na malayang bansa. So yun yung sinasabi ko at paulit-ulit na gampanin natin na tayo ay tagapagmula, tayo ang magpapaliwanag. 'Di ba? Hindi pwedeng natatapos lamang dito sa ating live streaming ito. Dapat sa ating mga kaklase at sa ating mga paaralan tayo nagmumulat. Kapag namulat na natin sila, tayo ay nagpapakilos, nagbumobilisa at nag-oorganisa para no, makamit natin yung hinahangad nating tunay na kalayaan. No? Sa atin, sabi nga natin, no, ang babae, kailangan magsimula ang paglaya sa kanyang sarili. Ganun din ng LGBTQ community. Ang buwan ng Hunyo ay Pride Month. 'Di ba? Happy Pride! Yes, happy Ayan. Pride. 'Di ba? Kung gayon, gampanin natin na mulatin ang iba't ibang kasama natin sa sektor ng kababaihan at LGBTQ community na dapat ay malaya ka. 'Di ba? At sama-sama nating itinatambol at ipinapanawagan ang tunay na kalayaang ninanais natin. Ang kalayaang kinikilala, no? Ang bawat isa, 'di ba? Na wala ng diskriminasyon, no? At ang kalayaan hindi lamang sa kasarian kalayaan maging sa pag-iisip. Dapat malaya kang nag-iisip, kritikal na nag-iisip. Paano ka magiging bahagi at magpapaunlad ng iyong lipunan? Sabi nga ng Konstitusyon, Article 2, Section 13, Article 2, Section 17, ang edukasyon at ang kabataan ay dapat magkaugnay at magtutulong upang maging bahagi ng pagpapaunlad ng lipunang Pilipino at ganap na paglaya ng tao. Kung ganon, dapat sama-sama nating ipinapanawagan iyon. Okay? So, iyon yung hamon sa atin. 'Di ba? Na hanggang saan tayo kikilos? Matatapos na lamang ba tayo sa 4 na sulok ng online spaces na ito? O tayo ay kikilos din, no, sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating barangay, no, hanggang sa pagkilos, sa pambansang pagkilos, no, at pagsuporta at pagtulong sa iba't ibang sektor ng ating lipunan tulad ng mangingisda, magsasaka, na silang tagapaglikha ng pagkain pero sila ang walang makain, 'di ba? Na paano tayo magiging bahagi ng paglaya nila doon sa food insecurity. 'Di ba? Yung tinatawag nga nating food sovereignty, pag sabi mong food sovereignty, malaya na nakakain, 'di ba? Yung mismong tagapaglikha ng pagkain. 'Di ba? Economic freedom, kalayaang pang-akademiko. 'Di ba? Dapat economic freedom, kalayaang pang-ekonomiya. Academic freedom pala yung kalayaang pang-akademiko. 'Di ba? Oh, even yung academic freedom sa paaralan, dapat hindi ka nare-repress o nadi-discriminate dahil lamang sa iyong kasarian, sa itsura ng buhok ng iyong buhok, sa iyong uniforme, 'di ba? Yun dun yung mga kalayaan na dapat ay patuloy nating tinatamasa. Pero tandaan nga natin, no, nandun yung malaking hamon sa atin bilang mga kabataan at hindi natin ito makakamit kung hindi tayo magmumulat, hindi tayo kikilos, at hindi tayo patuloy na magsusulong at makikibaka para sa kalayaang ating hinahangad. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat Joshua, Rhea at si Day Akim na talagang tuluyang nawala na pero hoping na makabalik siya, no?
napakarami kong natutunan ngayong hapon na ito at mula lamang sa pakikinig sa inyo, no? At syempre, sa pagkakaroon ng space na ito na nasa-share ko rin yung aking mga sariling opinyon, sariling pananaw, ay mas nagiging empowered ako no na patuloy talagang ipaglaban yung ating kalayaan, patuloy na um, i-improve yung ating mga sarili, no, para makakontribute sa usapin ng paglaban sa kalayaan. And syempre, patuloy na pag-involve sa sarili sa mga activities na um, na naglalaban o naglalayo na makamit yung tunay na kalayaan. So, ayun, para sa ating synthesis, Rhea. Ayan, marami tayong napag-usapan. At of course, thank you po sa ating guest ngayon na talagang totoong nagbabahagi ng makabuluhan at very, yung talagang informative na yung may mga references pa nga si Sir Joshua ngayon. And of course, sa mga nakasama ko, Ate Meryl and si Kuya Akim na nasa ibang panig na ng signal, di ko alam nasaan si Kuya Akim. So, ayun. So, for our synthesis, paiiklian ko lang kasi yung time natin, sumobra na din tayo. So, i-state ko lang yung mga mahalagang, ayun, hi Kuya Aki. I-state ko lang yung mga mahalagang na pag-usapan natin ngayon. So, for part, nagtanungan tayo at nag-share tayo ng mga ideas natin patungkol sa ano yung ating opinion sa salita kalayaan. Sa bawat isa sa atin ay may iba't ibang mga pananaw patungkol dito, may mga kabuluhang diskusyon, di ba? And next naman is ano yung kahalagahan ng ating Independence Day at na-explain ni Sir Joshua kung kailan at kung sino yung mga taong involved sa gugunita ng Independence Day. At yung mga years talagang tumatak sa atin na nagbibigay refreshment, no, sa atin. Next is paano natin naprapractice ng kalayaan. Pwede din sa paaralan and pwede din sa pagmumulat, no, kagaya na sinabi ni Sir Joshua, sa pagmumulat sa atin bilang mga kabataan, lalong-lalo na sa mga gampanin ng mga kababaihan, no, sa lipunan. And next is napag-usapan din natin yung divorce bill at yung equality bill, no, na napapanahon ngayon sa mga LGBTQI+ na mga sisters and brothers natin. And sa ating modern day, yung pinaka gustong sagutin natin Meryl, is yung modern day na pananakop, ano yung mga pananaw natin, opinion, and of course, paano natin na-practice at ano yung papel ng edukasyon sa kalayaan. Ayan, marami pa, and of course, maraming salamat sa mga manonood natin, yung mga avid fan ng Kalambag. And of course, sana sa next live natin, nandito pa rin kayo, walang sawang sumusuporta. And ayun, Ate Meryl, take the lead kasi tapos na po ako mag-sentence. Yes, maraming salamat, Rhea. At para naman sa ating mga announcements, syempre po ang Kalambag, patuloy niyong tangkilikin, no? Dahil dito marami tayong matututunan at syempre tulad nito marami tayong mapupulot na aral at mga realizations after ng every episode kasi iba't iba yung dinidiscuss natin, no? Every episode. Talagang napaka makabuluhan. So every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. at ang inclination naman Envisioning an Inclusive Society or Inclusion Now na every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. At pangkuli ang Senior City, kung nasaan binibigyan ng emphasis yung adult learning and education. At saka may focus no sa framework of lifelong learning. Every Saturday po yan. After ng Kalambag, pero mga 7 to 8 p.m. pa. So, yun lamang, no? At Day Akim, any closing and final words, no? Bago ka pa mawala ulit. Ayan. So, ayan, no? Of course, I want to say thank you so much, no? To Init Philippines, to, of course, to my
to my very beloved, of course, Ma'am Chat, nandyan na yan. No, of course, sa inyo yun, sa lahat ng mga manonood na patuloy na sumusuporta sa Kalambag. Hoping that this next episode, nandyan pa rin kayo, no, na patuloy na susuporta, no, sabihin na kumikilos at patuloy pang kikilos. Ayan. So, thank you so much, guys, and God bless us all. So, back to you, Marian. Maraming salamat, Day Aki. Rhea, may nais ka pang may dagdag o nasabi mo na lahat? So may nais akong idagdag. Okay. Magpapasalamat ako sa lahat ng mga taong bumubuo ng Ina Philippines at sa Kalambag, sa lahat ng mga kasamahan ko ngayon at sa mga magiging kasama ko pa sa mga next episode. And kay Miss Chat, kay Daryl, kay Kuya JP, sa lahat, no, behind ng live na to. Sa mga manonood natin na walang sawang sumusuporta at sa mga, ayun, sa good weather ngayon kasi mupa na yung ulan. Ayan. Thank you. Kahit si Kuya Akim, gumagapang yung signal niya. Patuloy pa. Thank you. Alright, maraming salamat, Akim, Day Akim at Rhea, no? At syempre, talagang nagpapasalamat ang buong Kalambag, no? Sapagkat sa episode na ito, nakasama natin si Joshua na talagang napakarami nating natutunan mula sa kanya. Kaya naman, any closing or final words, Joshua? May nais ka bang batiin? Ayan. Ayan, maraming salamat din sa inyo pagbati sa Kalambag team. Ayan. Pagbati kay Meryl, kay Rhea at kay Akim, no, ang huhusay ng mga kabataan. Patuloy natin, no, pagpunyagiin, patuloy natin ipagpatuloy ang apoy ng mga kabataan, no, at pagnanais na isulong ang isang transformatibo, inklusibo, no, makamasa, makabansa, no, at higit sa lahat ay siyentipikong edukasyon. Sama-sama nating kikilusan, sama-sama nating ipagtatanggol at sama-sama nating isusulong ang edukasyong ito. No, patuloy sana sa susunod ay hindi na lamang tayo ang naririto, bagkus tayo ay mas marami, mas dumarami at higit sa lahat ay mas tumitibay, humuhusay at gumagaling. No, sa lagit-lagi pa dayon, ngunit huwag makalilimot magpahuway o magpahinga, kaya sulong kabataan. Yun. Maraming salamat, Joshua. At sa muli, mga kakalambag, ito po ang dito na tayo nagtatapos sa ating episode. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na sa ating mga kapatid, no, dyan sa Negros at sa mga malapit na lugar, no, kasi alam naman natin na napapabalita yung bulkang Kanlaon. So, mag-ingat po tayong lahat, no. At syempre, dahil medyo tumatapos na yung mainit na panahon, tag-ulan na naman, no? Talagang uso yung mga sakit, sipon, kaya naman mag-ingat po tayong lahat. And see you, kita-kits, sa susunod pa na Kalambag episode. Muli, ako po si Meryl. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at bumubuo ng Kalambag at patuloy po nating ihayag ang ating advokasya para sa malaya at inklusibong edukasyon, lalong-lalo na para sa mga kabataan. Stay safe, stay free, patuloy natin tamasa yung ating kalayaan. Ayun lamang at sa muli, ito po ang Kalambag. Ayun.